Patay kay Abel. Let's go. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang, ay nagtimbig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. Ouch. Heto na marahil ang lack of genetic diversity. Alam naman natin na galing si Eva sa radyang ni Adan. Ang ganitong inbreeding ay maaaring magresulta ng mental health and neurological issue dahil sa mapaminsalang recessive gene. Maaaring may sakit sa pag-iisip tulad ng schizophrenia, bipolar disorder, autism spectrum disorder, cognitive decline, o mababang IQ. Kaya siguro nagawang paslangin ang kanyang kapatid sa napakababaw lamang na dahilan. Pero ang katotohanan na ungrateful ang Panginoon sa mitolohiyang ito, naitala ang kauna-unahang murder sa kasaysayan ng mundo. O tingnan mo, apat pa lang ang tao sa mundo ha, namatay pa ang isa. Tapos magdadasal ka sa parehong Panginoon, nagabayan ka at huwag kang pababayaan. Good luck! Alam mo bang as of 2024, ang global population ng mundo is estimated around 8.2 billion people. Pag-isipan mo, alam mo rin ba na ang top 5 murder capital of the world ay mga Christian countries? Ano to? Galing sa lipi ni Cain? Dumako naman tayo sa sarili nating bayan noong 1785 up to 1840. Si Father Juan Severino Mallari ay isang paring Katolikong Pilipino mula sa Pampanga na kinilala bilang unang dokumentadong serial killer sa Pilipinas. Sa kanyang panunungkulan bilang kura paroko sa Magalang mula 1816 hanggang 1826, iniulat na pinatay ni Mallari ang 57 individual. Alam mo ba ang dahilan? Dahil sa paniniwala sa Biblia, sa mga kwento ng mga mangkukulam, sa pag-aakalang kinukulam ang kanyang ina, sa paniniwalang ang mga pagpatay na ito ay magpapagaling sa kanyang may sakit na ina na inakala niyang kinukulam. Heto ang ilang berso sa Biblia patungkol sa mangkukulam. Exodus 22:18, Thou shalt not suffer a witch to live. Deuteronomy 18 verse 10 to 14, Leviticus 20 verse 27. Meron ding mga ganitong pagpatay sa Galatians 5:19. Kaya kung gagawin mo ang mga pinag-uutos ng akalat na ito, naku po, siguradong makukulong ka. Nakakalungkot isipin na marami pa rin mga Pilipino ang nagpapaniwala sa lasong pangkaisipan na dala ng mga mananakop na Kastila. Ginawa ang mga ganitong mga mangkukulam, multo, halimaw, masasamang espiritu, at lahat ng mga supernatural para bigyang kalaban ang Panginoon na isang ilusyon. Produkto ito ng religion. Ang katotohanan na ginamit nila ang relihiyon upang alipinin at takutin ang mga Pilipino. Ang masakit, pinapagtanggol pa nila ang kahangalan ng pananampalataya. Handa silang pumatay para lamang sa isang ilusyon na walang naitulong sa kabuhayan ng bawat nabubuhay sa mundo. Ang mga tao ay hindi kailanman gumawa ng kasamaan at nasiyahan, gaya kapag ginawa nila ito mula sa relihiyosong paniniwala. Peace out!